Hello math learners, so for today's video, we're going to proceed in force vector. So yan, naka-record ng ating voice. Tingnan natin kung naka-record. Okay, naka-on. So force vector, ito lang yung continuation or another expansion of knowledge sa ating lesson sa resultant vector. As I just realized na yung resultant vector, ginawa lang natin is more on concurrency. I mean yung sharing at one point. Pero ito pa rin naman yun. Kasi pag hindi siya nag-concurrent, iba ang gagawin nating method. Pero sa susunod na lesson yun. So let us proceed for expansion of knowledge in resultant vector, which is force vector. Okay. So let us proceed. So una, ano yung lang natin prerequisite? So we have pre-calculus, which is trigonometry, trigonometric identities, and algebra. General physics, which is your resultant vector. Kasi ang bida rito si vector. Hindi yung vector na kilala niyo sa minions. Okay, so meron tayong recap for resultant vector, but we all know that resultant in X is the summation of forces in X. So that's Y. Sa Y naman. Okay? Ayan o, horizontal component of the force F. Yung Fx nyo is equal to F cosine theta. Meron lang akong technique dito sa part na to. Dito sa part na to, para malaman nyo kung nasa si cosine, halimbawa, mag-drawing kayo ng tao dyan. Halimbawa, si theta yung tao. Kung saan nakatapak yung tao, yun ang cosine nyo. Kung saan siya nakatingin, kung saan siya titingin, halimbawa ito, dito siya titingin, yun yung Fy. Hold on. Ayan. So, yan. Pero pagka nandito yung theta, saka magbabago lang to. Basta yung Fx natin, this is the F cos theta, and this is F sin theta. And of course, this is your F. Paano pa nag-originate? That we all know, dito ba? Pagka sa F, yan, Fx over x is equal to cosine theta. Kasi ito yun, di ba? Tapos, minultiply nyo, kayo nabuo to. Ganon din dito sa sine. We have Fy over Fy to. Mukha lang F. Kaya, alam nyo ba't ako nagpa-PowerPoint? Okay, F times sine, ito lang yon. Just to get this. Paano po pag tangent? Sine over cosine, di ba? Tapos, sige, ano natin? Pag sabi natin tangent, di ba? Sine over cosine. Which is, yung sine mo is Fy over F all over Fx over F. Makakancel si F, so magiging Fy, Fx. O, di ba? Ito yon. Then, to find the F, di ba? Kung ano yung makukuha nyo rito, saka dito, hanapin nyo lang yung hypotenuse. Ito yung hypotenuse nyo, di ba? Ito talaga, dito talaga yan. Tapos, inan nyo lang siya in rectangular projection. Ganun yun. Okay, let's just proceed. So, nag-search na ako sa Google, which is my, solve problem number 1, 2, 3. So, CE Board 2012. So, pero yan din naman yung makukuha nating coverage sa ating vector. Actually, I have it on my own notes. Kaya medyo magkakaroon tayo ng, I have this. Okay. The hook is subjected to 3 forces, A, B, and C, as shown. Ito yun na, ito yung figure. A is 35 kN and B is 45 kN. Ngayon, ito yung tatlo. If the result of the forces, so, una natin solve? Ito find the angle A. If the result of the forces is 80 kN and it is acting along positive x-axis, we are going to find for the angle alpha. Using component method, gaya ng ating gawin. Rx is summation sa ito. Okay? Ang kasunod, yan, lagano na tayo sa ating table. So, ano yung forces natin from A? Actually, ito pa rin F na to. Which is 35 kN. Then, yung angle natin is 0. Bakit 0? Kasi dito yun, di ba? Next, sa force B, we have 45 kN and its corresponding angle 60 degrees.
So, ang nawawala is 4C, pero ang hinahanap natin is si angle A. Okay, ngayon apply na natin that we all know yung fx natin is r cosine theta, then ito naman ay r sine theta. Ngayon, set muna tayo ng mga positive and negatives. So, dito, bakit siya nag-negative? Kasi papunta siya ron. We all know, meron tayong direction, di ba, sa isang Cartesian plane, just in case, yan. West. This is north, east, west, south. Tapos, ito yung positive nyo. Yung, ito, alam naman natin, ito yung y-axis, tapos ito yung x-axis natin. Tapos, ito, negative, positive, negative, negative, and we have positive, negative. XY, XY, XY. Alam naman natin yun. Since ito, papunta ron, second quadrant, yan. 0, x0. Ito, negative. Since wala naman tayong y-axis dito, so 0 na yan. Okay? Next, ito naman, positive to, then negative yung kabila. Okay? What's next? Ito, positive. Kasi C eh. Ito nasa first quadrant, and positive din to. Ngayon, nalo natin, di ba? 25 cosine 0 is 35. Ito, 45 cosine 60. As is na lang natin, Kasi, ang target lang natin dito, saka lang tayo mag-estimate kapag nasa final answer na tayo. Para iwas tayo sa systematic error or random error, whatever it is. Next, kung cosine to, dapat sine to. Kasi, di ba, yung 45 cosine 60 is puro decimal siya nung tinaray ko eh. Ay, hindi. Sine pala yun, sa sine. Kaya ginawa ko na lang, pati yung cosine, inano ko na rin. Ito, gagawin natin dito as is. Okay, paano natin mahahanap yung total? Nasa problem. Pero, yan na natin. We have Rx is 80 kilonewton and Ry is 0. So, how come? Gaya na sabi ko, nasa given. Ito, di ba? Sabi, if the resultant forces is 80 kilonewton and is acting along positive x-axis. Positive x-axis. So, dito yon. Nandito nag-act yung 80 kilonewton. At wala namang nag-act sa y. Kasi sabi, along the positive x-axis. Kaya 0 yung ating Ry. Gawa tayo ng equation. Siyempre, hindi nyo yung susolve ng ganyan lang. Kasi nawawala nga yung angle, di ba? Saka yung force. Pero hinahanap dito sa problem yung angle. So, paano natin gagawin yan? Two unknowns. Pero paano nyo susolve yan? In equation, yan, unahin natin. Unahin natin yung part na yan. We have negative 35 plus 45 cosine 60 plus FC cosine A is equal to 80 kilonewton. In equation. So, we're going to derive. Ito, ilipat dun sa kabila, pati ito. Pag nilipat nyo, ayan na yun. So, 80 plus 35 minus 45 cosine 60. Ang sagot, 92.5 kilonewton. Pero, di natin muna nilagay unit. Let's set this as equation 1. Next one, itong part na to, syempre. Negative 45. So, di ko na sinamay 0 ha. Common sense na yon. Kasi 0 din naman eh. So, wag na. So, we have negative 45 sine 60 plus FC sine A. Or alpha. Alpha to, pero A na lang nilagay ko dyan. Equals natin sa 0. To derive, yan yun. Ngayon, di ba dalawa yung nawawala? So, we're going... So, ito yung sinasabi sa inyo kanina. Kaya ganito yung ginawa ko. Kasi binuo ko yan. Okay. Yan na yung equation 2. We all know, so paano natin sosolve yan? We have tangent theta is equal to sine theta over cosine theta. Yan yung trigonometric identities na diniscuss sa inyo ng pre-calculus teacher nyo. F sine A all over FC cosine A. Makakancel sa FC malamang. Equals, yung sine A nyo is 38.9711417 all over 92.5.
ito magiging tangent na to, at yung ito, kung ano yung magiging sagot nyo dito, which is 0.4213096.559. Ngayon, para ma-have si A, you have to find its inverse tangent or arctan. Using a calculator, you will got this. Actually, it is written, nakadecimal siya, pero gawa nga natin, hindi natin siya, ayoko ng mga second decimal places hanggat hindi is the final answer. So, pwede na, kung iyan yung decimal is 28.84616111. Pero gusto ko siya naka-sexagesimal. Okay. Next one is we have this. If alpha is equal to 60 degrees, what is the value of force C such that the resultant of forces A, B, and C acts along x-axis? Retain lang yung given. So, pwede natin itong gamitin, pili tayo na isa. So, I use equation 2. So, F sine A is equal to 45 sine 60, where A is 60 degrees. Iyon ay gawin lang natin 60 degrees, equals natin siya sa 45 sine 60. Then, divide both equation into sine 60. Ganyan ang ginawa natin. So, makakancel. So, we have 45 kilonewton. That is for force C. Ito yung hinanap nyo. Given alpha eh. What's next? We have for the forces A, B, and C to be in equilibrium. What is the magnitude of the resulting force C? May napansin kayo dito, di ba? Kanina, yung 92.5 tapos naging 12.5. Bakit? Ba't naging 0 to? Kasi, ayan o, 0 ang X, 0 ang Y. How ka? To be in equilibrium. Ito na yung introductory na magiging lesson natin sa mga susunod nating video. Because in equilibrium, forces of X and Y is equal to 0. So, yung Rx nyo, yung summation, ay dapat mag-equate sa 0. So, does this. Okay? We all know, ayan ulit. Sinod lang natin, ayan. Yan ay mangyayari. Then, to find arctan, we have 72 degrees, 12 minutes, and 58.86 seconds. Pero hindi pa yan ang final answer kasi ang hinahanap natin is magnitude, hindi naman angle. So, alisin na natin yung ginawa natin solution para maalis ang kalat. Okay, using equation 2 again. Mahilig ako sa equation 2. Pero pwede naman gawin yung equation 1. Though mag-iba siya, tayo nyo na lang siya tawag dito, i-square root. So, hindi rin kasi fx to, fc. Which is yung fc nyo, ito yung pinaka-r nyo eh. Either the two naman yan. Okay, using equation 2, we have fc sine A is equal to 45 sine 60. Okay. If we're going to do that, yan. Sinubstitute ko lang yung angle. Then, divide. Yan lang. Ito na yung sagot nyo. So, we have 40.9268 kilonewton. Actually, pwede naman 4 decimal places sa final answer. Depende naman sa teacher niya. Okay. Now, well done. So, hopefully, na-enjoy natin ang ating lessons sa forces. More on, figures. So, kaya medyo matatagalan tayo sa mga susunod nating lesson na kasi gagawin ko yung PowerPoint. Nakita niyo naman kung gano'n siya ka-challenging. Animated. This is my first time gumawa ng animated na PowerPoint kasi di naman siya pwedeng isang saltakan lang siya kasi ang hirap niya intindihin pag isang saltakan, especially for those beginners. So, that's all for now. Thanks for watching and see you in my next video.